Barangay Ginebra at San Miguel Beermen magkakatapat na naman sa semifinals. Meralco Bolts at Phoenix Fuel Masters magkakaroon ng sudden death game. So ito na nga, malapit nang makumpleto ang Final 4. Silipin muna natin mga kabakets ang playoff picture. Ayan, kung makikita natin sa right side, magtatapat ang San Miguel at Ginebra. Sa kabila naman, naghahantay na lang ang hotshot sa mananalo dito sa Phoenix at Meralco. Ang Meralco lang kasi ang nakapuwersa ng Game 2. So pag-usapan na natin ang Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. So magtatapat sa Best of 5 series ng semifinals ang mag-sister team na Barangay Ginebra San Miguel at San Miguel Beermen. Match na match nga ang dalawang koponan na ito. Ang Beermen ay ang second seed ngayon at ang Ginebra naman ay ang third seed. Itong dalawang koponan na ito ay parating na sa top 4 ng standings at parating contenders sa playoffs. Ilang kampyonato na ngang napanalunan nila sa loob ng 5 taon. Ngayon mukhang hindi pa magbabago iyan dahil patuloy pang lumalakas ang lineups ng Ginebra at Beermen. Pamilyar na sila sa isa't isa sa playoffs. Ang huling beses na nagkatapat sa playoffs ang dalawang teams na ito ay nung last year ng Governor's Cup sa Best of 5 semifinals din, na kung saan isinuwip lamang ng Barangay Ginebra ang Beermen at sila nga ang pumasok sa finals ng conference na iyon at natalo nga lang sa TNT ni RHJ. Ngayon magkakatapat na naman nga sila, pero this time makakatapat ng Beermen ang Ginebra ng iba ng import. Tuwing nakakaharap kasi ng Beermen sa playoffs ang Ginebra, si Justin Brownlee ang import ng Jeans. Ngayon si Tony Bishop na. Ipang tatapat naman ng Beermen ngayon sa Ginebra ay ang napakagaling nilang import na si Benny Boatwright. Ito nga ang tingin kong magiging advantage ng Beermen sa Gene Kings dahil mas naging consistent nga itong import ng Beermen kesa kay Tony Bishop at overall mas skilled ang import na ito. Sobrang dali nga lang dito kay Boatwright maka-generate ng basket sa kanyang team. Bago pa nga lang siya sa Beermen, gumawa na kaagad siya ng impact. Grabe ang mga numero nito ni Boatwright. Nag-average siya ng double-double stats, 40.3 points at may 13 rebounds per game. Kada game nakakatala siya ng 6 3-pointers out of 14 attempts. 43% yan from beyond the arc. Mataas yung percentage na yan. At ayan nga ang kinakailangan ng Beermen para sa isang import, yung may threat sa labas. Para kapag madodouble team si Junmar, handang-handa itong tumira sa labas. Itong si Boatwright nga ay hindi lamang shooter, athletic din ito at maaasahan din sa rebounding. Kitang-kita naman sa kanyang stats. So complete package ang import na ito kung titignan. Ang import naman ng Ginebra na si Tony Bishop, so far okay naman ang kanyang performance kung titignan sa kanyang stats. Nag-average din ito ng double-double stats, 22 points at 12.3 rebounds per game. Medyo mababa iyan sa dati nilang import na si Justin Brownlee. At kung ikukumpara natin yan sa import ng Beermen na si Boatwright, halos kalahati lang ng points per game ni Benny Boatwright ang points per game ni Tony Bishop. Pero lately, gumaganda naman ang pinapakita nito ni Bishop. Sa kanyang last 3 games ka, nag-average siya ng 28 points at 14.6 rebounds per game. Kailangan ganyang stats o malapit dyan ang kanyang i-average dito sa semifinals para magkaroon sila ng malaking tsansa kontra sa Beermen. Ang mga locals naman ng Jeans ay tingin ko makakasabay sa mga locals ng Beermen. Halos match lang naman ang mga ito on paper. Interesting ang magiging matchups ng mga guards, Terrence Romeo at Scottie Thompson. Tapos Maverick Ahamnisi at CJ Perez. Nandyan pa ang mga veterans na sila Chris Ross, LA Tenorio at Stanley Pringle. Sa mga wings naman, Don Troliano, Jamie Malonzo. Tapos sa mga bigs, Junmar Fajardo versus si Stan o Japet. Si Vic Manuel nga pala inactivate na ng Beermen at i-expect natin na magkakaroon ito ng playing time dito sa semis kontra sa Ginebra. So sino nga bang yamado dito sa Beermen at Ginebra? This conference nanalo ang Beermen sa Ginebra sa kanilang first meeting noong December 15. Pero hindi natin pwedeng ibase doon dahil iba pang import ng Beermen nung game na iyon. At saka ibang usapan ng playoffs dahil best of 5 series na ito
at Battle of Adjustments. Pag-usapan naman natin ang do or die game this Sunday, ang labanan ng 4th seed at 5th seed na Meralco Bolts at Phoenix Fuel Masters. Going back nga doon sa ating playoff preview, itong quarterfinals matchup ng Phoenix at Bolts, ito yung nasabi kong match na match. Nakita naman natin ang kanilang naging laban ng unang game, umabot sa 3 overtime. Back and forth season naging laban nga ng Bolts at Phoenix. Ngayong Sunday, mas matindi pa ang magiging labanan ng dalawang teams na ito dahil ang Phoenix ay wala ng advantage. It means matalo pa sila dito, mabublo na nila ang kanilang dalawang chances makapasok sa semis. Sa ngayon, ang momentum ay nasa Meralco na after makabalik sa laban nila nung Game 1 at makasteal ng panalo sa 3rd overtime. Definitely nasa kanila na nga ang momentum. Pero ang Phoenix, expect natin na mag-a-adjust ito sa kanilang pagkakamali nung Game 1. Good thing nga na nangyari sa kanila iyon dahil masasabi talaga natin na inexperienced pa sila pagdating sa playoffs compared dito sa Meralco Bolts na contender na sa mga nakaraang seasons. So abangan natin ang do or die game nila nitong linggo. Ang mananalo dito, by the way, makakatapat ang first seed na Magnolia Hotshots sa semis. So magandang premyo ang nag-aabang sa mananalo dito sa Bolts at Fuel Masters.